Kapag sinabi nating middleweight bike na inline 4 at retro ang itsura, unang motor na papasok agad sa isip natin. Uy, alam ko yan. Honda CB650R. Ay, tama. Pero ngayong 2024, nagkaroon ng bagong update at pinakilala ng Honda. Ito ba yung bagong e-clutch? Simulan na nga natin. Ito na siguro ang isa sa pinakamagandang middleweight bike ngayon sa market. I mean, hindi maingay yung itsura niya. Simple ang pagkakahulma, pero andun yung elegante / macho vibe. Gumagamit ng 649cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 16 valves inline 4 double overhead cam na may 94 horsepower at 12,000 RPM at 63 Nm of torque at 9,500 RPM. Halos same power output katulad ng mga nauna, pero for 2024, binago nila ang intake valve timing para ma-improve ang low-end torque. Fuel tank capacity is 15.4 liters, may bigat na 205 kilograms dahil sa device na to, nadagdagan ng 2 kilo ang motor. At may dalawang variant to, isang standard na 524,000 pesos at e-clutch na nasa harap nyo for 564,000 pesos. Dalawa ang colorway ng e-clutch, isang matte gunpowder black metallic at itong candy chromosphere red na nasa harap nyo ngayon. Dito sa tangke, ni-retain pa rin nila yung itsura, may pa-curve pa rin dito sa gilid for our legs, bakal to with Honda logo dito sa gilid. Same chassis na steel diamond frame, nilagyan nila ng rubber sa gilid para kung sakaling tumama yung mga legs natin, hindi masyado mainit. Kumbaga, itong part na to yung unang tatama kasi usually hindi naman umabot dito yung legs natin. Pero pagdating sa air intake, binago na nila yung itsura. Mas gusto ko tong bagong ginawa nila, mas malaki, mas kita at magkabilaan to. E-clutch device na litaw, metal foot pegs na mahaba ang bank indicator. Also for the passenger seat, metal foot pegs na lang ginamit. At dalawang pirasong upuan pa rin na medyo compress ang pagkakadesign. Wala silang ginawang space dito sa gitna na may hawakan dito sa pillion seat at white stitching dito sa gilid. Pero this time, ginawa nilang sharp yung tail end. Yung dating punggok na tail section, medyo nilagyan nila ng extension. Mukha na siyang naked sport. Buti hindi nilagyan ng sticker dito sa likod, mas malinis tignan. For the front end, ito binago rin nila. Naging teardrop design na yung headlight. Hindi lang siya yung simpleng bilog na sinelpak. Ang ganda na ng itsura. Pabilog na daytime running light at LED low beam. Pag mag-high tayo, and siya. By default, wala po tayong windscreen at automatic umiilaw yung mga turning light kapag na-under na tayo. Kumbaga, itong ganitong klaseng lighting setup, signature move na ng Honda eh. Kapag nakita ka ng headlight na bilog, na automatic umiilaw ang magkabilang turning light, alam mo Honda yung kasabay mo. Hindi po siya pwedeng patayan at kung sakaling liliko kayo, ganito magiging itsura niya. Which is, by the way, sturdy turning light yung ginamit nila. Pero napansin ko lang sa kanya, rubber yung kinakapitan ng turning light na nakasalpak dito sa front suspension. Dito sa likod, mas slick na itsura niya. Yung dating medyo oval shape na taillight, ngayon, nililipesan nila. Actually, hindi flat yung bagong taillight ng CB. Meron tayong butas dito sa gitna. LED taillight at LED turning light as well. Pero dude, yung itsura ng fender niya. May mga manufacturer kasi na basta lang masalpakan ng fender. Pero dito sa bagong CB, medyo mahaba siya. May pahagdang aesthetic dito sa gitna at may maliit na winglet design dito sa gilid. Binigyan pansin pa rin nila yung fender kahit alam nilang tatanggalin to eventually. At kung sakali naman gagawin yun, just imagine,
ganito magiging itsura niya. Ang ganda. Pero personally, ikikip natin yung fender sa likod para mas mahaba tignan yung motor. Meron na tayong bagong 5-inch TFT display na may Honda logo na bumubungad. Medyo pa kwadrado na yung itsura ng mga icons natin. Alam nyo, habang tinitignan ko to, para ba tayong nasa operating system ng Windows? Sa taas, meron tayong mga warning indicator tulad nito, clock sa upper right, tachometer dito sa baba, gear indicator sa part na to, fuel indicator sa lower left. Meron din tayong side stand indicator, nice speedometer, selectable area. Dito natin pwedeng ayusin yung info ng bike at mga ilang warning indicator sa baba. Don't worry, nawawala naman itong mga to once na umaandar na tayo. So for example, gusto natin matagil yung mga info, meron tayong cursor button sa left handlebar. Ito yon. Medyo weird yung itsura niya pero pwede na. So kung sakaling pipindutin natin yung taas, makita natin yung trip meter, which is yung trip B dito sa baba. Trip A, current fuel consumption, total kilometer ng tinakbo. At yun lang naman. Pero once na pinindot natin ang right side, mapupunta tayo sa selectable area. Sa una nakakalto kasi para bang sobrang techy nung dash natin. Pero hindi, sobrang simple niya lang. Dito sa part na to, sa pinakataas, dito natin pwedeng mabago or makita ang fuel consumption natin, which is for example ang trip A ulit. Trip B, back button is left cursor, so tagil lang natin yon. Ito tayo sa baba. Dito natin pwedeng makita ang fuel at kung ilan na lang pwedeng takbo ng motor, which is mag-i-indicate siya sa lower left. Magbabago yung info sa bandang to. Depende kung anong gusto nyo makita. Susunod, ito ay ang trip meter na pwede natin i-reset. Hold lang natin yung right cursor. At sa pinakababa, ito na, yung settings ng bike. For the function, dito natin pwedeng makita ang e-clutch. Pwede nating timplahin, nice, kung gusto nating medyo matigas or soft lang, which by default nasa medium. Depende kung anong pressure yung gusto nyo once na nagpapalit tayo ng gear. Shift point. Ito yung nag-indicate kung kailan kayo pwedeng magpalit ng gear. Hindi ko nagagalawin yan. Trip A, auto reset. HISS, o sa madaling salita, ito yung immobilizer ng Honda. Sa display, meron tayong tatlong klaseng display. Ito yung bar type na nakita nyo kanina. Circle at simple, which is dun tayo sa pinakauna. Brightness, pwedeng mabago in 8 levels. Nice. Pwede rin natin iset sa auto para kapag naggabi, automatic magbabago yung background natin. Background! Pwede natin siyang gawing white, pwede natin gawing black. Favorite info to. Okay, kung anong gusto nyo makita sa display nyo, okay, wala naman yan. General, date and time, unit metric, of course, kilometer per liter. Language, English. By the way, pwede nyo i-connect ang motor nyo via Honda Road Sync. Service, maintenance, kung kailan ang next na PMS nyo, at iba pang information na gusto nyo makita sa motor. Equipment, ito. Grip heater, siguro optional to. Meron din tayong mga ilang indicators dito sa gilid. Sa left side, meron tayong traction control indicator, which is naka-on. Every time na-under tayo, which is sabihin natin nasa 5 km per hour na tayo, mawawala yung indicator na yan. Magba-block yan. Hindi dahil namatay yung traction control nyo, yan ay dahil nag-indicate siya na gumagana na yung traction nyo. At kung papatayin nyo naman at gusto nyo mag-off-road, meron tayong button dito sa left handlebar. Hold lang natin to. Mag-indicate na siya. Neutral light dito sa kaliwa. Sa kanan naman, meron tayong malfunction indicator, Honda immobilizer, at itong icon na to. Tandaan nyo to kasi ito ang magiging best friend natin all throughout the ride kasi siya ang nag-indicate kung naka-enable na yung e-clutch natin. So every time na mag-green to, ibig sabihin naka-engage yung e-clutch natin. At ABS indicator na mawawala naman kapag umandar tayo. Para sa handlebar natin, kinip pa rin nila yung naunang design nila. To the right side, makikita natin ang pa-rectangular kill switch at ignition switch. Hazard switch na OA ang pagka-kwadrado. Parang sobrang laki naman ito. Pero madali siyang pindutin. Hindi pa po to ride by wire. Gumagamit pa rin tayo ng conventional na cable. Makikita nyo. At ang traditional mirror ng CB650R. Sa kaliwa naman ang passing light at high beam. Kapag mag-high tayo, iangat lang natin. Traction button kung gusto natin patayin. At ito yung cursor natin. Businan! Hindi ko alam kung bakit ganito ang pagkakagawa nila. Masyado siyang maliit, manipis. Yung dating sobrang laking boto na busina na nasa gitna. Ngayon, tagong-tago eh. Signal switch na high quality ang pakiramdam, nice. Hindi po adjustable ang clutch lever at brake lever natin. Walang load yung clutch lever natin dahil sa e-clutch, oh. Napakagandang 41mm Showa inverted fork. Sad to say, hindi po adjustable to. At may 120mm na travel. For our braking system, meron tayong dual disc with 4-piston Nissin calipers. So expect maganda-ganda ang braking natin sa harap. May ABS na rin. Signature headers ng CB na para bang banks na hinawi pakaliwa. Nice, hindi pa rin nila binago to. Andito ang coolant natin. Para ma-check ba ang oil, dipstick pa rin ba?
Underbelly exhaust, ganun pa rin katulad ng dati. Monoshock suspension sa rear na adjustable ang preload at 130mm ang travel. Same solid alloy swing arm at may single piston Nissin caliper sa likod. 17 inches alloy wheel na maganda ang pagkakatira ng pintura. Na may stock tire na Dunlop Sport Max Road Sport 2. Tire size is 180 by 55 dito sa likod. So malaki-laki ang itsura ng rear tire natin. Mukha talagang big bike. At 120 by 70 naman dito sa harap. Sa ilalim ng upuan, tingnan natin kung anong itsura niya. Every time na isususi nyo to, unang matatanggal ay ang pillion seat. Bakit ganun ayaw matanggal? Ayun. May rubber siya oh. So siguro dito natin pwedeng ilagay yung warranty booklet o kung ano man. O RCR. Meron din tayong kasamang tools. At ang sabi sa akin, meron daw tayong USB. This is Type-C ata. Ba't hindi ko maangat? Ayaw magpaangat, pero it's good to know na meron tayong USB port dito sa ilalim ng upuan. At kahit papaano, meron tayong lagay ng gloves. Okay na yan kaysa wala. Para matanggal ang main seat, meron tayong dalawang tornilyo dito magkabilaan. Dito natin pwedeng ma-access ang mga fuse at also yung battery natin. Okay, gamitin natin to. Okay, mukhang tapos na tayo dito. Punta na tayo sa unang upo. Honda CB650R ngayong 2024. Siyempre kapag Honda dapat pula, doon tayo sa signature color. Hindi na siya nagmukhang neo-retro katulad nung nauna. Mukha na siyang naked sport dahil dito sa pointy tail end. Tapos match yung front end. Tapos ganitong klaseng headlight. Ang ganda, no? Teardrop headlight. Pero ito talaga eh. Halatang halata na pinatong lang siya eh. Pero bumagay naman, mas bulky sa kanan. Engine's the same, also the exhaust. So kung may bala kayo magpalit ng mga aftermarket exhaust, pwede yung mga nauna. Fit pa rin siya dito sa bago. Right, so mga cutie pies. Unang upo. Yeah. Tayo ay may tangkad na 6 flat, 88 kilo. Medyo straight yung legs ko. May inseam na 34 inches at ganito ang itsura ko kapag nakasakay sa CB650R na may 810mm seat height. Ano ang masasabi nyo? Kapag nakaupo at flat-footed ang dalawang paa sa sahig, ganito ang itsura ko. At kapag papatong naman natin sa footrest, ganyan. Riding position natin. Hindi ko pakiramdam na compact yung motor eh. Para sa akin, nasa saktuhang level siya dahil unang-una, humaba yung tail end niya. Tsaka may fender pa tayo eh. Medyo manipis yung tangke niya, oo, meaning ko. At yung haba ng handlebar, medyo narrow. Dapat itong Insta360 nasa left side kasi andito yung indication ng e-clutch. Itong letter A na to, na color green, kung nakikita nyo. Yan ang magiging best friend natin kapag umaandar na tayo. Wala tayong riding modes, meron tayong traction control which is naka-on na. Nakikita ko dyan, naka-ilaw siya. Let's start natin. Side mirror, okay na. Wala naman ako dapat ayusin sa display. Tara, bago ang lahat, gusto kong pag-usapan muna natin saglit ang e-clutch. Technically, ito ang e-clutch na nakalagay sa kanang bahagi ng makina. Ito ay device na nilagay ng Honda para mapadali ang buhay natin, lalo na kung pang araw-araw natin yung motor. Also, dagdag kasiyahan na rin para sa ating mga rider. Paano gumagana to? Sinabi ko na sa naunang video ko pero ulitin ko ulit ng onti lang. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, itong color green sa right side ng TFT na may nakasulat na letter A, ito ang kaakibat natin para malaman natin kung naka-engage yung e-clutch. Teka, para saan pa yung clutch lever kung hindi mo gagamitin? Actually, pwede mo pa rin gamitin yung clutch tulad ng mga traditional na manual na motor. Every time na i-start nating makina at mag-first gear tayo without pressing the clutch, yan yung e-clutch. Pero once na piniga natin yung clutch at pinasok natin sa first gear, yan, temporarily mawala yung e-clutch na, nawala yung icon, no? So mangyari yan, pag binitawan natin yung clutch, mag-install yung bike. Ayan, para mag-enable ulit yung e-clutch, ang kailangan lang natin gawin, ilagay sa neutral yung motor. Ayan, lumabas ulit yung green icon. Start ulit. Sa mga nagsasabi na ang clutch lever ay ginagamit lang pang bomba ng motor, well, pwede naman. Isa yung sa purpose niya. Pero pwede pa rin natin gamitin yung clutch kung gusto natin, kahit naka-enable yung e-clutch. At kung ayaw talaga natin gamitin total yung e-clutch, pwede natin patayin sa settings. Sa paggamit ng e-clutch, ang kailangan nyo lang gawin ay kalimutan ang clutch lever na to. Dahil hindi na natin gagamitin yan all throughout the ride. Apak lang tayo sa first gear. Ayan, papasok na siya without stalling the bike at pwede tayo pumika. Also, the e-clutch serves as your quick shifter at auto blip. Second gear, third gear, fourth gear, at kick shifter na pababa. Ang cool, no?
At kung masyado kayo mabagal, nasa third gear kayo, merong arrow indicator, nagsisignal na kailangan nyo mag-downshift. Mag-assist niya kayo. Kapag nasa stoplight tayo, tulad nito, normally pipiga tayo sa clutch ulit para ibaba ang gear, pero ito hindi. Tingnan nyo, na first gear ako pero hindi na talaga ako pumipiga sa clutch. Napaka weird ng pakiramdam, pero andito na tayo sa era ng e-clutch. Autoblip. Though may napansin lang ako sa kanya, sa sobrang smooth ng e-clutch na to, yung back torque ng motor na nararamdaman natin sa manual na motor kapag nag-downshift tayo, sobrang minimal dito. Ganon siya kay smooth. And for the quick shifter, mabilis siya kumagat and accurate yung quick shifter niya. However, yung auto blip dito sa CB, parang may delay yung pakiramdam na para kayo nag-clutch pero hindi kayo pumiga sa clutch. Nasa third gear ako, second gear. Ayan hindi siya yung katulad ng, for example, yung motor ko, yung sa X10R ko na once na nag-auto blip ka, sobrang bilis millisecond lang yung kagat niya Ito may sinok para rin tayo nag-clutch. Ayan Pero dude, sobrang sarap isipin na pwede siyang gamitin na quick shifter up and down. Alright, so ergo of the bike, we are in a upright riding position. Medyo went forward pero hindi naman gaano. Lamang pa rin yung pagka-upright riding stance natin. At for the handlebar, ewan kung nasanay lang ako sa mga malalaking displacement lately, pero parang masyado siyang narrow, masyadong compact yung handlebar. Well, bagay naman sa laki ng tangke, so I guess okay lang yan. At yung foot peg natin, ito nagulat ako, medyo papasok. Nasa sporty side yung position ng foot peg natin. At ito ang gusto kong i-point out sa inyo. Hinto lang ako saglit. For example, may traffic light, which is wala naman, hinto lang tayo. At ibababa nyo, dalawang paa nyo. Left side is okay dahil malawak yung legroom natin dito sa part na to. Problema sa right side, nakikita nyo to, natama yung e-clutch device sa tuhod ko. So every time na hinto kayo at ilalatag nyo yung dalawang paa nyo sa hig, tatama tong e-clutch system, which is medyo nakakairita kasi ang tigas Huwag na huwag kayo mag-short gamit ang CB na e-clutch kasi baka mapaso yung binti nyo. Pero hindi naman ganun kainit, may cover pa rin naman. Ito yung unang tatama pero syempre andyan pa rin yung makina, may init effect pa rin. Tsaka ba't pa kayo mag-short kapag gamit nyo to? Andar na tayo ulit. Dude, yung power! Nakakamiss to Sobrang responsive ng throttle. 5th gear, 6th gear. Okay, never rev range, andun yung power niya. Pero dude, yung low end torque talaga ang highlight dito sa makina niya. Yung sigaw ng bike kapag pumapalo na sa mid RPM, iba sweet child of mine sa tenga Pero may gusto lang akong malaman. Dahil ang issue ko sa mga naunang CB650R, mababibrate ang pakiramdam kapag nasa high RPM na. Hindi ko lang alam dito, subukan natin. Third gear. Yep, dun pa rin. Hindi pa rin nawala. Para naman sa mga controls natin dito sa cockpit, masyado siyang maliit. Lalo na tong left side, torque button or traction button, ito medyo maliit siya, pero may nakalawit naman na plastic, so madali mo siya naaangat. However, yung busina button natin, hirap akong pindutin to. Nagbe-blend kasi siya dun sa pagka-curve nung plastic Siguro kasi naninibago pa ako sa bike. Ito odo pa lang ng bike simula nung kinuha natin to is 88 km. Palagi ko may ikakalma pa yung makina natin kapag na-break in na to. For the suspension, hindi adjustable ang front natin at adjustable ang preload sa likod. Masabi ko nasa firm side yung
suspension natin sa harap. Ganda nung dash natin. Pakiramdam ko nasa liter bike ako. Bakit ganun? Dati kasi sa CB, napakahirap sipatin ng mga icon sa dash. Kailangan mo pang titigan ng resto, pero ito napakaliwanag niya. At for the brake, sa harap, snappy brake sa harap. At sa likod, ito medyo mahina to. Lagi naman makagat agad yung ABS pag may naramdaman kayo natibok na feeling sa foot pegs at sa levers nyo. Ibig sabihin kumagat yung ABS nyo. Which is, by the way, meron tong emergency stop signal na kapag may tumawid or may nakita kayong bato at suddenly nag-brake kayo, mag-blink yung mga signals nyo na para bang nag-hazard kayo, which nag-indicate sa mga motorista na nasa likod nyo na nag-sudden brake kayo for safety reasons. Cool, no? For example, gusto natin gamitin yung motor ng normal na manual. Magka-clutch tayo. Third gear. Nawala siya temporarily pero nag-engage ulit yung e-clutch. Fourth gear. Nawala ulit pero bumalik. Walang sense para gamitin natin yung clutch. Ganun din. Nabalik yung e-clutch. Ikot na tayo dito. Show and power, baby! Nakakamiss to. Slow down without pressing the clutch. Nice. Para naman sa presyo niyang 564,000 pesos. Actually, sobrang okay yung ginawang price point ng tropa ulit. Honda doon. 40,000 difference sa standard. Pero kasi itong e-clutch system na to, pinag-aralan ng gusto to at para sa presyong 40,000 pesos, sobrang worth it. Pang araw-araw nyo yung motor at lagi kayo naipit sa traffic, alalayan kayo ng e-clutch. Yun nga lang, kapag nasanay ka masyado at naging komportable ka sa e-clutch at gumamit ka ng ibang motor, maninibago kayo, lalo na kung beginner kayo, ito agad ang unang motor na ginamit nyo, baka mahirapan kayo. Alright, for our fuel consumption, kumonsumo po tayo ng 20 km per liter, which is hindi na rin masama considering na inline 4 tayo. Para sa akin, nasa saktuang level lang yung consumption nya. Grabe yun, no? If there are things na hindi ko masyadong feel dito sa motor na to, unang-una, kung paano nasabit yung binti ko sa e-clutch. Ewan ko, siguro hindi lang ako sanay na every time na ibaba ko yung dalawang paa ko, may sasabit sa tuhod ko. Pangalawa, andun pa rin yung vibration niya, high RPM, kasi majority ng mga inline 4s mo talaga all throughout. Napaka minimal lang siguro itong busina. May time na hindi ko makapa. Siguro sanayan lang, naninibago pa ako. At siguro para sa presyo niya, mas maganda sana kung meron tayong riding mode. Siguro masasaya pa ako kung papalitan ko itong exhaust. Let me know what you guys think dito sa bagong CB650R with the clutch. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. And sana masubaybayan nyo yung journey namin itong CB650R. Kaya mga k-device, palubog ng araw. At see you sa next content.